Hi guys, good morning. Magandang umaga. Ta-travel tayo ngayon, whole day. Isang araw tayo magbebiyahe papuntang Lanao del Sur. So, magandang umaga sa lahat. Welcome back to the channel. I hope you are okay doon sa mga kanya-kanya nyong tirahan at mag-iingat po tayo palagi. So guys, dito ako ngayon sa may Canilar. So before tayo magta-travel, siyempre kailangan natin magpa-energy, mag-Milo tayo. So ayan guys, dito sa may big shop sa El Del Wiswer, malapit lang sa pinagstayhan ko. Mura lang yung ano dito, coffee, Milo, at saka direct na rin may tinapay sila dito. May pandesal, meron din silang burger with egg. So complete na kung magbe-breakfast ka dito. So before, ito lang yung breakfast ko para at least kung busog kasi parang mahirap mag-travel para sa akin, pero yung iba gusto magpakabusog. Pero ako, early ako magta-travel pero tinapay lang yung breakfast ko at saka Milo. Okay na yan. So malayo yung travel natin guys. Dadaanan natin yung mga sentro ng bawat province. So dito tayo mauna sa Zamboanga City. Papunta tayo ng Lanao del Norte. So yung una nating madadaanan is yung Ipil. I think doon na tayo mag early lunch sa Ipil. It's 7:30 pa ngayon. Siguro darating tayo ng Ipil siguro mga 10 kasi meron tayong mga dadaanan pa. Pero kung anuhin mo talaga, sadyain mo talaga sa Ipil, I think mga 3 hours lang yung Ipil from Zamboanga City. So mga 7:30 tayo alis kasi nga grabe yung 7 pala guys, mga 7 kasi 6:30 pa ngayon kasi grabe dito yung Zamboanga. Alam mo na pag Zamboanga City, pag patak ng 7:30 tapos weekdays, tapos may mga trabaho, especially ngayon it's 24 ng December. I think yung mga tao ngayon is busy sa pagkompra, busy sa mga pagkain para sa nila, sa celebration nila sa gabi ng 24. So expected talaga na sobrang busy ngayon yung Zamboanga City. Tsaka nag-uwian yung mga tao ngayon, sobrang busy yung daan. Pero ngayon it's 7 pa, exactly 7 ng umaga, wala pang masyadong makikita mo ditong traffic. Pero ito na part, ito yung pinaka-traffic dito banda sa QCC guys. So madadaanan natin dyan sa unahan sa QCC. Merong ginagawa silang bagong tulay, yung flyover nila. So first time to ng Zamboanga na magkakaroon sila ng flyover. So ito yung first project nila. Pero lang, maikli lang yung flyover nila na bridge. At least meron. So ayan guys, ito yung bagong tulay ng Zamboanga City. Pero yung ibang mga cities na katulad ng Cagayan, Davao, iba't ibang city, meron na silang mga tulay. Itong Zamboanga nasa huli siya. Pero at least karoon sila ng tulay. I think matatapos to by siguro next year matatapos na ba to, or I don't know, depende sa contractor. So at least meron na silang tulay, pero I think 1% lang yata yung mabawas sa traffic kasi nga yung Zamboanga, ito yung pinakamatao na lugar at saka ito yung pinaka na syudad sa buong Zamboanga Peninsula. Kasi malaki yung Zamboanga from Dipolog down to Zamboanga City. Sobrang laki ng sakop ng Zamboanga. Yung Pagadian, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Ipil, Zamboanga del Norte, malaki yung sakop. So nagdadagsaan dito sa Zamboanga City. Dito yung pinaka malaki nila na syudad, yung Zamboanga City. So yan guys, yung bagong flyover nila na hindi pa tapos. I think makakatulong din siya. Papunta ng Tumaga, papunta ng Pasunangka, Santa Maria, dito na direct na sila. Mas maganda siguro kung wala na kasi lang space dito sa Zamboanga. Sobrang daming sasakyan, mga mayayaman yung mga tao dito pupunta. Halos may sasakyan. So of course expected kasi dito nga yung sentro ng Zamboanga Peninsula. Dito nagpupunta yung mga tao. Pag makapunta ka dito ng Zamboanga, ito yung syudad nila. Especially meron pang Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, dito tumaragsa yung tao. So I think kung maganda yung governance dito sa Zamboanga City, sobrang laki to na syudad. Katulad dito ng Davao, pero kulang sila sa kulang para sa akin. Kulang sa improvement, maraming kulang dito. May mga mall naman, may SM, may KCC, maraming mall. Pero yung sa progress nila, napag-iwanan siya sa ibang syudad na which is
ito yung pinaka, I think para sa akin na, kasi nalipot ko na dito yung mga syudad-syudad sa Mindanao, ito yung pinakamalaking ano talaga, nag-generate ng income yung Zamboanga City. Kasi nga napapalibutan siya, merong Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Ipil, mga Dipolog, dito yan pupunta lahat sa ano, sa Zamboanga. Ito yung sentro niya, pero nasa sa dulo. Pero ito yung syudad ng Zamboanga Peninsula. Meron namang ibang syudad, Dipolog, hindi naman masyadong malaki, pero ito yung Zamboanga, malaking syudad siya. Malaking hawak yung mga barangay niya from dulo. At saka madadaanan natin dito guys, papakita ko sa inyo, madadaanan natin yung ano, New Zealand, mini New Zealand ng Zamboanga. Meron na palang katulad sa bukid doon na New Zealand din dito sa Zamboanga. Dito sa may Muti, I love Muti. So yan guys, nag-rest muna ako sa tinatawag nilang mini New Zealand. Saglit, inom ng tubig at saka tingnan natin kung New Zealand ba talaga. So kayo na yung humusga guys kung New Zealand ba talaga, mini New Zealand. So yan yung ano, actually guys, malamig naman yung klima pero hindi masyadong malamig katulad ng bukid noon. Pero at least maganda siya guys. Greenery, kikita mo dyan. Nasa gilid lang ng ano, gilid lang ng dan. So hindi na pala ako pumasok dyan guys, yung sa mga cottages nila kasi mainit. At saka kulang na ako sa time kung papasok pa ako. Sa labas na lang ako papalipad. So yan guys, madadaanan din natin yung ano, yung huling barangay, yung Bitali. Yung Bitali, ito yung last na barangay, Likumo. Pero dito din sa Bitali, ito na yung pinaka dulo-dulo, kumbaga sa boundary na siya. So dito sa Bitali din guys, yung mga tao dito is mga Chabacano. Halos naman lahat ng ano, lahat ng barangay ng ano ng Zamboanga is Chabacano yung salita nila. Dito puro mga Chabacano. Meron din mga Tauso, merong ibang mga tribo din. Yung religion diyan of course Christianity at saka Islam. Dalawa yung religion dito. So magkakasundo naman dito sa Zamboanga City, wala namang problema sa ano in terms sa religion. So ayan na guys, dito na tayo sa may boundary. Ito na yung boundary ng Zamboanga City at saka Zamboanga Sibugay. So yung first municipality na madadaanan natin is yung Tungawan. Yan yung pinakaunang madadaanan natin, yung first municipality ng Zamboanga Sibugay. Yan yung landmark niya guys. Meron siyang ganyan. Pag Sibugay, ganyan talaga yung ano niya, landmark niya pag mga git-git. Pati sa ano, sa Ipil na hospital, ganun din yung pormahan. So welcome to Zamboanga Sibugay Province. So nung dati, akala ko kasi yung Zamboanga is isang ano lang, sobrang laki pala yung Zamboanga. Para din siyang Davao, yung Davao City, meron siyang mga iba't ibang mga ano, Davao del Norte, de Oro, Davao, marami siya. So halos magkasing laki yung Zamboanga Peninsula at saka Davao Region. Believe me, grabe yung laki niya. Kasi nakapunta na ako doon sa dulo eh. Hindi ko lang napuntahan is yung lapitan. So yun guys, duman din ako dito, bumili ng gloves kasi nga na-realize ko wala pala akong gloves at saka of course ayaw nating umitim yung ano natin, yung kamay natin kahit may itim na, ayaw nating mas umitim pa. So ayan guys, continue tayo. Dito na ako sa Ipil. Itong Ipil guys is isa to sa, ito yung sentro ng Zamboanga Sibugay, kasunod ng Zamboanga City. Ito yung sentro nila. Meron na rin Gaisano, bago lang to, last year lang napatay yung Gaisano Grand Ipil. Para yung mga tao is hindi na pupunta doon sa Zamboanga City. So yung mga tao pala dito, yung karamihan dito is Cebuano or Bisaya yung term niya. Pero Cebuano yung proper term niya. Hindi ka pwedeng maggamit ng Bisaya kasi pag sabihin ng Bisaya, marami yan eh. Yung Bisaya, Ilonggo, nasa taga Visayas. So Cebuano or Bisaya, yan naman kasi yung kasanayan natin eh. So yan yung pinakamaraming tribo dito. At saka meron ding iba't ibang mga tribo dito na papunta dun sa mga Siraway, Kalagan ba yung ano, tribo dyan, or hindi ko alam kung ano yung ibang tribo. So dito guys, meron ka rin makakainan dito ng ano, mga halal foods. So isa na dito yung paborito ko is doon sa Jardine Lechon House. Halal yung ano nila, Muslim yung may-ari. Masasarap, especially masarap talaga yung ano nila, kambingan to dito eh. So ito yung paborito ko at saka mura lang, may 65 pesos ka, makakain ka na ng
kambing. 65 yung serving, tapos rice 15, 80 pesos. Masarap na yung kain mo. Kasi ganun kasi yung trip ko sa pagkain. Yung mga Jollibee, 100 plus yung magastos mo. Compare dito ka sa sulit na may sabaw, may makapili ka, may kinilaw. So marami kang papipilian pag dito ka kumakain sa mga parang ganito. Yung simple na restaurant, hindi yung restaurant na nandun sa mall, restaurant na parang cozy. Ito, semi lang siya, semi class lang siya, pero masarap at saka affordable yung pagkain. Dito lang yan sa unahan ng Gersano, katabi ng Incor sa Jardine. May Jardine Kambingan. So dito talaga ako always kumakain pag sa tuwing magta-travel ako, long travel. Lunch, sasadyain ko talaga yung lunch dito kasi sulit na sulit. Meron din sa mga lechon manok, certified halal. Sinasabi ko sa inyo, yung term na halal, ulos ko sinasabi, kasi hindi lang yung walang pork. Pwede rin siyang maging haram kung hindi maayos yung pagkatay at saka hindi maano yung kung patay na tapos niluto, nag-double did. So maraming term dyan, guys. So google nyo lang. Ako kasi napag-aralan ko yan kasi Islamic Studies ako. Nag-aaral ako ng Islamic Studies sa emission na sa Sulu. So merong counting background din. So ayan guys, marami silang ulam, merong kalderita, merong sari-sari guys. Marami siya. So ayan guys, yung logo nila, halal sila. So ayan guys, dalawang ulam na lang yung inano ko. 65 yung per serve dyan. Kung gusto mo lang sabaw. Actually, gusto ko lang isang ulam pero gusto ko mag-soup kasi nga hindi tayo nag-breakfast. Nag-breakfast tayo pero tinapay lang. So ayan guys, yung kainan natin, isahan. So masarap dito kumain guys. Hindi naman aircon pero trip ko lang pag ganito pagta-travel ako. Siyempre galing tayo sa init tapos napasok tayo katulad ng mga Jollibee, Greenwich, yung mga pagkainan sa labas. Sobrang parang nakakasakit tayo kasi galing ka sa init tapos pasok ka sa aircon. Ito, direct, kain ka, al fresco, sobrang fresh ng pagkain mo dito, feel na feel mo. So, ayan guys, so kain tayo. Sa mga nagta-travel pala guys, ingat pala kayo dyan, lalo na ngayong bulan ng maraming holiday, maraming nadidisgrasya din. So yung ipil pala guys is meron din siyang private yata ito na hospital, yung sa Hofer Hospital. Dito yan located sa Ipil. Ito yung pinakamalaking hospital dito sa Sibugay. So yan guys, makikita niyo. Madadaanan niyo din yan pag kayo nagra-rides papuntang Zamboanga City or papuntang Lanao kung galing kayo sa Zamboanga. So yan guys, binidyohan ko na lang din kasi parang na-miss ako sa laki niya. And then guys, dito sa Ipil maraming prutas. Of course, hindi ako alis ng Ipil pag hindi ako makakakain ng fruit salad. 20 ako. So yan guys, 10 pesos, 20, pwede ka nang mag-fruit salad. Sobrang sarap ng fruit salad. Real fruits talaga siya guys. Real talaga yung pagkagawa niya, binagyan ng gatas. So yan talaga yung routine ko pag pupunta ako dito sa Ipil. Meron talagang fruit salad. 20 pesos na fruit salad. Sulit na yan guys. Kaka-energy ka na sa pagta-travel. So ayan guys, shout out pala sa mga taga-Ipil. Sana meron akong followers na taga-Ipil para pagdadaan ako sa Ipil, umimit tayo dyan sa Ipil. So ayan guys, fruit salad for 20 pesos. Sulit na. Pwede ka rin kumain ng dyan guys. Maraming dyan mura lang yung meron din silang melon, klase-klaseng prutas, especially ngayong holiday sa Christianity, nagse-celebrate ng Pasko, New Year. Marami silang prutas na binibenta. Basta December talaga guys, season of fruits pag December. Marami talagang prutas kahit saan kang lugar. So ayan guys, continue na tayo papuntang Pagadian. So ito na yung Pagadian. Dito na tayo sa may boundary ng Pagadian, may checkpoint. Papasok na to ng Pagadian. So it's 1 PM ng afternoon. So dito din, i-try din natin sa Pagadian guys. Itong Pagadian, ito yung sentro ng Zamboanga del Sur. Zamboanga del Sur yung Pagadian. Ito yung pinakamalaking syudad sa Zamboanga del Sur. So yung mga taga-Ipil, dito rin pupunta na sa Zamboanga del Sur sa Pagadian. Malaki din siya guys. Meron siyang airport, meron siyang mga mall. Gaisano capital lang pala yung dito, yung
mall nila. Merong bagong tinatayo nila na Robinson Mall. I think next year matatapos na siya. Madadaanan natin mamaya. So daan muna tayo dito sa saglit sa may Black Scoop kasi sabi nila meron daw ano dito. Meron daw masarap na mga milk tea. So mahilig tayo sa milk tea. Coffee muna tayo saglit pang pa-energy sa Black Scoop. First time ko tong Black Scoop. Tingnan natin kung ano dito sa Black Scoop, guys. Parang cozy type din siya, pang social. Actually hindi naman talaga ako mahilig sa mga ganito yung mga pagkopihan kasi alam ko mahal talaga yung coffee dito, mahal yung mga dessert, yung mga pagkain, expected yan. So na-shock ako nung pagpasok ko na dito, pag-order ko na, akala ko yung mga normal na fries, para din pala siyang Starbucks, guys. Alam mo na, hindi ako mahilig sa mga sa mga Starbucks kasi dollar at saka actually ma-afford ko naman yung mga ganun na pagkain, pero I think hindi ko feel yung pagkain na sobrang ganun. I think yung place yung binabayaran mo, yung aircon, yung convenience or ano ba. So I think parang social siya, guys. Para sa akin, mas prefer ko yung yung sa mga milk teahan lang na, I mean yung sulit naman. Dito na try ko yung coffee latte na worth of 130 pesos. Ano talaga, pang Starbucks talaga, guys. Black Scoop. Yung may-ari pala nito, nakausap ko yung dito, yung mag-serve, yung mag-serve sa kanila, yung cashier is Muslim pala yung mag-ari ng Black Scoop nito. So nakatanong kasi ako kung nag-order kasi ako ng pancake, tapos tinanong ko na meron ba silang pork dito. So wala pala. Sabi nila na halal to kasi Muslim yung may-ari ng Black Scoop. So ayan, guys, nag-coffee lang ako worth of 130 pesos. Kahit minsan pero napipilit lang ako diyan. So yun, guys, 130 pesos. Pwede ka mag-coffee ng ganyan na sa labas, yung hulog-hulog lang. 10 pesos ba yun? 5 pesos. Believe me, guys, parang coffee ko yung lasa. Pero I think parang naman talaga sa lugar. Pang talaga siya. Pang anong tawag diyan, pang social talaga siya, guys. So afford naman natin, meron naman tayong sahod. Saka kung titisin, ma-afford ko naman, pero hindi ko lang type. So yan, guys, nag-order din ako ng pancake worth of 150 pesos. Imagine, dalawa pala, hindi ko alam na dalawa pala yung pancake. Good for two pala itong yung pancake na 150. So ayan, guys, sobrang laki ng pancake. Masarap yung pancake nila, guys. Mananamo talaga yung egg. So at least sa buhay natin, maka-feel din tayo ng kumain sa mamahaling restaurant. Ano ba to? Restaurant or coffee shop, cafe. So Black Scoop Cafe. Masarap yung pagkain nila, guys. Kahit maminsan, visit nyo rin dito. Masarap at saka halal. Meron silang mga fried chicken. Hindi lang mga coffee at saka milk tea dito. Pero masarap yung milk tea daw nila dito. Yan yung specialty nila dito sa milk tea. Meron din fried chicken. Pwede kang mag-lunch dito, mag-meal, kumain. Meron sila preto dito. So yan sa akin, guys. Tapos na ako kumain dun sa April. Coffee lang ako. Nag-coffee lang at saka alis na. So before tayo alis sa Pagadian, guys, iuklutin muna natin yung Pagadian City. Tingnan natin yung update. Marami akong walking tour dito sa Pagadian City, guys. So dadaanan natin papakita ko sa inyo yung update ng yung Robinson. Hindi natin ika-cut. Papakita ko yung update dito sa may Robinson, itong bagong mall nila. Actually, guys, yung Pagadian City is very improving talaga yung niya, yung syudad niya. Believe me, for 5 years from now, hahabulin niya yung mahahabol niya yung Zamboanga City. Nakikita ko sa Pagadian, very developed talaga yung niya, yung lugar, very basta talaga siya, improving yung Pagadian City. Nasa sentro to siya sa At saka I think yung government dito, pinapahalagahan nila talaga yung nila, yung resources, yung talaga yung mga project. Maraming nagtatayo ng mga businesses. Sarap sana duman dito, guys, dyan sa mga food court. Maraming sa food street dyan, maraming nagtitinda. Kaso baka tayo abutan tayo ng ulan, 2:00 na ng hapon, travel pa tayo papuntang Iligan.
baka abutan tayo ng ulan sa daan. So hindi na lang ako dumaan. Siguro next time pag balik ko, siguro wala na siya next time kasi nga sa December season lang yung mga pagkain dyan. At saka dito sa guys, sa Pagadian City, maraming Muslim dito, maraming halal foods para sa mga Muslim. Pag pumunta sa Pagadian, maraming halal foods dito. Halos pag kasi iniisip kasi siguro ng iba pag hindi halal yung nila, mas marami kasing Muslim dito na nagbi-visit sa Pagadian, kaya hindi na lang sila nagsiserve ng mga pork or ginagawa na nilang mga halal foods na lang yung tinitinda nila. So yan yung update ng Pagadian City guys. Malaking syudad dito siya, mas malaki to compare sa sa Ipil. So maikukumpara mo rin siya sa sa Zamboanga City. Yung nakalaki lang talaga sa Zamboanga City, marami siyang barangay. Pero in terms sa sa growth, I think sa income siguro lalaban to yung yung Pagadian. So bigyan lang to siya ng mga basta maayos lang yung panggobyerno dito. 1 to 5 years from now, by 2030, very improved na to yung Pagadian. Siguro babalikan natin to sa 2030. Maka-vlog tayo balik dito. So ito yung Pagadian sa mga hindi pa nakapunta. Marami akong walking tour dito. Walking tour sa Pagadian City. Pwede nyo i-check sa channel ko. Then subscribe na rin kayo. At saka i-like nyo din yung para at least matulungan nyo yung pagta-travel ko. So ito yung pagta-travel ko. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga experience ko sa pagta-travel when nagmumotor. Minsan pag hindi ko dala yung motor ko si BB Blue, minsan nagbabas lang ako, share ko rin sa inyo. Yan guys, ito yung Pagadian City para at least meron kayong ideya. Maraming mga matataas na building dito, merong mga bagong building na ginagawa, mga mall yata or commercial buildings or hotel. Maraming hotel na pag-iistihan dito. Separate pala yung dito guys, separate yung nila, yung bus terminal, nasa taas siya. So imagine mo dito guys, yung Pagadian City is nakaya niyang mag-improve yung area niya, yung land, hindi patag yung niya. Kaya yung mga tricycle dati is paangat yung tricycle dati, pero na-miss ko yung mga tricycle na ganun. Parang na-phase out nila, winala nila yung ganun. Parang yun ang landmark ng Pagadian Pero I think siguro sa ikakububuti nila para malinis yung usok ng Kawasaki yung mga motor dati. Tapos paano yung pataas yung niya, yung sakayan. Wala na akong nakita ngayon dito. I think totally phase out na nila, hindi na nila pina-operate or mas prepare ng mga tao yung Fiagview. So yan yung Pagadian guys. Pupunta kayo dito, maraming hotel, pwede kang mag-bus, merong din dito, merong airport, pwede kang mag-plane direct na sa Pagadian. Tapos marami namang paggalaan dito sa Pagadian City. Meron silang mga search mo lang sa Google. So yan guys, dito na ako sa may sa may SND, sa crossing papuntang Cotabato, papuntang Iligan City. Ito yung labas nito is Kapatagan. So yun pala guys, naabutan ako ng ulan sa Kapatagan. So at least malapit na tayo sa Iligan. Rest muna saglit kasi alam mo na pag mabasa, mahirap mag-travel. Actually meron naman akong raincoat pero mas bet ko yung parang nakakaano yung raincoat. Sobrang init. So yan guys, continue tayo sa travel natin. Ito, share ko yung experience ko sa pagmumotor. Nakikita nyo sa surroundings. Para na rin kayo nag-travel pag sasama kayo, papanoorin nyo yung vlog ko. Para na rin kayo nag-travel kahit nandyan lang kayo sa mga TV screen ninyo or sa cellphone. Para na rin kayong nag-travel, mati-feel nyo. Nakikita nyo yung sa gilid, nakikita nyo yung mga buildings, nadaranan. Ito yung Kapatagan guys. Ito yung lugar na sobrang patag. Kaya Kapatagan yung tawag sa kanya. Isa din tong municipality sa Lanao del Norte. Malaking municipality dito, Kapatagan. Meron siyang Prince Town. Yung kasunod nito is malaki din siya. Under ng Lala. Meron mga kompleto din. Malaki din siya. So patag na patag talaga yung lugar dito guys. Medyo busy yung sa daan. Buti dito lang sa banda sa may Kapatagan, nabutan ako ng ulan, yung sa kalagitnaan ng SND. Dito sa unahan is perfect na yung weather papuntang Iligan. So gagabihin talaga ako nito kasi nga
alas 4 na ng hapon dito sa Kapatagan. Nabutan kasi ako ng ulan. 4 plus, I think 1 hour yung papuntang Iligan, galing ng Kapatagan. So ayan guys, dito tayo sa Maranding. Itong Maranding isa din tong napaka-improve na ano ba tong Maranding barangay or under yata to ng under ng Lala Maranding. So itong Maranding may ginagawa siya na bagong tulay diyan kasi nga so very dito. Believe me guys, pag makapunta ka dito sa Maranding, isa din tong napaka-crowded at saka napaka-progresibong lugar. I don't know kung sa mga susunod na taon kasi election na ma-continue nila yung mag-improve yung Maranding. So patag na patag lang dito sa Maranding. Malapit lang siya 5 minutes papuntang Kapatagan. Nasa gitna to siya ng tubod. Itong yung Lanao del Norte din, pero improving din yung mga municipalities niya. Kompleto dito may mga Jollibee, Chowking, kahit munisipyo lang siya. Meron siyang Chowking, Jollibee, Inasal. Pag hindi kasi basta-basta magtatayo yung mga ganyan na mga company kung mababa yung income. Ibig sabihin, mataas yung income dito sa Maranding. So, meron ding mga building naman dito. I don't know kung merong hotel ba dito sa Maranding. So, malapit to siya sa Tubod guys. Yung Tubod. Ngayon, yung Tubod is very progressive na talaga. Kasi nga, accessible na siya. Kung yung mga taga-Osamis, yung mga Tanggub, Oroqueta, makakapunta na sa directly sa Tubod. Merong Gaisano sa Tubod, Gaisano Grand dyan sa Tubod. Actually meron namang yung malaking syudad din naman yung yung Osamis, di ba? Nakapag-walking tour tayo doon sa Osamis. Isa ding malaking syudad yung Osamis. Siguro gusto lang nilang gumala dyan sa sa Tubod. Very accessible. Sobrang lapit lang. It takes 10 minutes na sa ka na. Kung galing kang Tanggop, 10 minutes andyan ka na sa Tubod. Sobrang lapit lang ng Tubod at saka Tanggub. So sa next natin, pauwi natin sa by January, yung hindi ko napuntahan doon sa Misamis Occidental is yung na lang, yung Oroqueta at saka yung Dapitan. So by January, pagbalik ko papuntang Zamboanga City, dadaanan ko, mag-walking tour tayo saglit sa Oroqueta kasi hindi ko na napuntahan nung last at saka yung Dapitan. Kung madaanan pa natin, makaya sa oras natin, ikot pa tayo doon sa unahan ng Dipolog. Sa Dipolog, babalikan din natin sa Dipolog. So ganun lang yung travel ko guys. Ikot-ikot tayo sa buong Mindanao. Sa next ko nito, kung kakayanin magpunta ako ng Davao, pwede rin sa Davao. Tapos papakita ko sa inyo yung mga happenings dito sa Mindanao, iba't ibang mga pagkain dito sa Mindanao, at saka maliibot ko kayo kasi nga very important sa atin yung pagta-travel kasi nga nag-gain tayo ng experience at saka ma-aware kayo kung yung mga happenings sa isang lugar. Ganyan pala yung kalaki yung isang lugar, ganyan pala yung city nila, ganito pala, parang nakaka-enjoy panoorin yung mga ganun. Actually, this is my first time na maglibot-libot sa sa buong talaga. Sa vlog ko lang ako naka-experience, sa pagba-vlog ko lang na experience ko yung maglibot sa iba't ibang lugar at saka mag-adapt ng yung culture nila. So na tayo nagsawa na tayo sa isla. Hindi ko naman hindi love yung isla, pero nagsawa na tayo sa isla, Sulu, Tawi-Tawi, pero babalikan din natin yan by January. Tawi-Tawi tayo, buong Tawi-Tawi, every municipality ng Tawi-Tawi. Bablog natin yung pagkain nila, kabuhayan nila. Inshallah kung kung maayos yung panahon, babalikan natin yan. So ito yung sentro ng guys, balikan ko, ito yung sentro ng Tubod. So isa din tong progressive na lugar yung Tubod. Pero yung sentro ng Lanao del Norte is yung Iligan City, malaking syudad, Iligan City. So para may kumpara mo rin yung Iligan City sa Zamboanga City. Then kasunod niya is Cagayan de Oro City na. So ayan guys, dito na ako nabutan ng gabi, hapon, alas 6 sa may Linamon. Malapit na sa may Iligan City, malapit na doon sa bridge ng Iligan City. So at least hindi ako nabutan ng ulan. Yung last time kasi guys, nung vlog ko na papunta ako ng Iligan City, gabi tayo na nakarating. Ano yun
alas 8 na kasi nga tapos basang-basa pa ako, nabutan ako ng ulan doon sa Bacolod. So welcome to Iligan City. So sakto lang yung travel natin, hanap tayo ng hotel, of course yung paborito nating hotel always dyan sa may Floral Mansion kasi nga marami namang hotel dito sa sa Iligan, pero Floral Mansion very accessible, nandyan lang sa gilid ng kalsada, park ka lang ng motor at saka very affordable. Kung kailangan mo lang ng pag-stayhan, merong 24, 12 hours, merong ang 6 hours din, mas mura, gusto mo lang mag-rest. So ayan na guys, dito na tayo, merong 150, I think 6 hours 150. So yan guys, ito yung Lumorbe, nasa gilid lang, Floral Mansion pala to, nasa gilid lang ng kalsada sa unahan ng KFC at saka Gaisano. So ayan guys, maraming salamat sa pagkita ng video ko. Please support my channel. No, ma'am. So thank you for watching guys. 900 mong cash. Kaya pag 100. As in, dito talaga guys sa pinakadulo. Let's check. So yan guys yung yung room. 872 for 24 hours, sulit na. 24 hours naman. CR. Malinis naman yung CR.